Yesterday mga mamshi! Kating-kati na ba kayo mamasyal at mag-food trip? Pwes, sagot ko na yan. It's a multi-cab. It's a plane. Ay, kainan pala mga mamshi. Menu namin doon sa international, may Filipino dishes. Pag dumating na yung mga taga Manila, hinahanap-hanap nila yung mga native meals namin dito. Tayo'y rarampa sa Europa. Heto ang mga puntahan na Europa Fields na may nakabubusog na meals. So, yung owner kasi nitong lugar, isa siyang malaking fan ng Roman architecture. So naganap talaga siya ng ways para ma-incorporate yung architecture nila dito sa Philippines. Isang nakakaaliw na farm sa Liliw. Sa 50 pesos na entrance fee, only picture taking, ready na meal. Mag-picture na tayo for Instagram. Woo! Let's do this! Lahat na yan sa Pera Paraan. Matakamat mabusog sa mga Indonesian dishes na ito. Si Claire Castro, rarampa sa Laguna. Mag-picture na tayo for Instagram. Woo! Let's do this! Wait! Nag-effort pa naman ako. Kasama ako sa gayak ng lakad na. Naiwan ako. Ma'am Susan, huwag ka nang mag-emote dyan. Dahil kung travel with airplane lang naman ang hanap mo, halika, join ka rito. Ay, sigurado ka ba dyan? Sure ka? Sayang naman yung OOTD ko. Sige nga, pakita mo nga sa akin yan. Welcome to Tayabas, Quezon! May airplane pero hindi airport. Tara, i-explore natin. Mga mamshi, tama ang inyong nakikita. Ang atraksyon ito sa Quezon, eroplano. Itinawag sa mister ko. Sabi niya, pare, gusto mo ng airplane? Shell na siya, wala nang laman. Nagkaroon kami ng idea. Sabi nung friend ko, baka pwede niyong gawing restaurant. Ano pang hinihintay mo, Kate? Fly na! Bago makapasok, may steps na dapat sundin. Nagtayo kami ng parang immigration. Meron kaming boarding pass. Passenger Kate Claveria, get ready for boarding. Please proceed to the entrance gate. Thank you. And then pagdating sa airplane, may mga crew. At hindi kumpleto ang plane experience kung walang pagkain. So gumawa kami ng menu na native meals namin dito. Ang laging bidang araw sa kanilang menu, ang Seafood Congress. Isa itong steamed seafood mixed dish with sauce na patok pang ulam. Simple lang daw ito lutuin mga mamshi. Kaya naman, ipapasilip sa atin kung paano ito naging on-board sa kanilang menu. Ang mga sangkap, butter, sibuyas, asukal, toyo, paminta, sili, mixed vegetables, at ang pinakuluang seafood mix of your choice. Ang una po ay butter. Sunod na igisa ang sibuyas at mga pampalasa. Ilagay ang mga seafood at ang mga gulay. Saka ito pakuluan ng 3 minuto. Pagkatapos niyan, kanin na lang ang kulang. Sa mga nagtataka dyan, tunay na airplane yan. Gustong ibenta ng may-ari kasi nakalagay lang siya sa hangar. Shell na siya, wala nang laman. So sabi, walang problema, i-chop natin yan and then ipipix uli. Doon kami nagsimula sa kaunting pera na aming naipon nung kami nag-a-abroad. Kumbaga, sinasabing yan na yung anak. Yung sa airplane, it's about 6 digits, ha? Yung sa menu, it's about 200. Yung mga raw materials. At ang 200,000 niyang puhunan, pak na pakbid ang naging bunga. Maganda naman yung outcome ng foods, saka customer. Sa Air Summit, 500,000 naman. Kinikita, neto. Tanggal na yung mga expenses. Siyempre, hindi lang exclusive sa family ni Evangeline ang blessing ng kanilang mga business. Sobrang dami na natutulungan dahil yung mga neighbor, yung mga empleyado namin.
Aba, bongga. Kate, mukhang nag-enjoy ka na dyan. Ano na ba ang hatol ng first-timer na gaya mo? Masasabi ko na isa ito sa mga matatandaan ko na may pinakamasarap na pagkain. Isa dito ang Seafood Congress. Super crunchy, hindi maalat, hindi matamis. Sakto lang, naghahalo yung tamang lasa. Isa sa mga tatatak sa akin. Talaga naman bagay na bagay ang get up mo dyan. Ano pang hinihintay? Book na! Matagal ko na po talaga na gusto magkaroon ng food truck. Pangalawang food truck ko na. Ang weekly po na sales, umakyat po siya ng 30 to 50K po a week. Mula Tayabas, Quezon, ang next destination natin, kailangan na talaga ng eroplano. Lumipad naman tayo patungo sa General Santos City. Ang pinipilahan kasi dito, bagong bihis na multi-cab. Matagal ko na po talaga na gusto magkaroon ng food truck. Pag-start ng pandemic, nagkaroon ako ng chance na mag-start ng food truck business ko. Kasi may food truck kami na hindi ginagamit na sa bahay. So, ayun, inayos namin. Kasi nga, meron kaming talyer din. Nag-body build ng mga sasakyan. At ang favorite stop lang naman sa kanilang menu, Kasi dito sa Jansan, common naman siya yung mga burgers, pizza. Nag-isip na naman ako na nang ibebenta ko, which is yung sandwich, yung 16 inches na sandwich. Nag-try ako na mag-bake. Pumatok naman siya. ang sekreto ng kanilang best-selling sandwiches, ang pagiging made from scratch, from buns to palaman. Ang aming mga sauces, ang aming mga palaman para sa tinapay is from scratch talaga. Kasi gusto ko talaga na ang timpla is naka-paired up siya sa tinapay ko. Para sa 22-year-old na si Jade, blessing in disguise nga raw ang negosyo niya. 2 years ago, mag-i-internship ako sa Colorado. Kaso, pag-start ng pandemic, wala mo ng flights. Parang blessings in disguise din talaga yung pandemic for me. Kasi wala din nag-pandemic, siguro wala din akong food truck ngayon. Kaya naman ang kanyang multi-cab, Ginawa ko dati is, nag-aaral ako. Ang half ng baon ko is iniipon ko din. And also, yung pera ng last na business ko, naipon ko din. Total of 90 to 100K. Kasali na po yung mga gamit, yung pintura, yung artist, 100 po talaga. Sa menu, ano lang siguro mga 30 to 40,000. sa mga natatakam dyan, pwede nyo raw gawin ito sa inyong mga bahay. Ang kailangan lang, igisa ang ground beef, lagyan ng asin, paminta at iba pang mga pampalasa. Kung hindi pa afford ang mag-bake ng sariling ban, pwedeng-pwede ang mga nabibili sa mga suking panaderya. Sa kasalukuyan, ang negosyo ni Jade, Opening ng pangalawang food truck ko na. Nakaka-happy kasi ang weekly po na sales, umakyat po siya ng 30 to 50K po a week. malaking tulong para kay Jade ang negosyo. Ako na po yung nagbabayad ng kurente dito sa bahay, pati tubig. So, kahit sa ganung paraan, nakaka-happy po kasi nakakatulong na din ako sa parents ko kahit nandito lang ako sa bahay. Nakakabigay din ako sa ibang tao, which is yung mga worker ko, nakakatulong ako sa kanila. Winner naman pala talaga. Kaya mga mamshis na aspiring business owners dyan, I-push na talaga yan. Kasi nga ako nga yung idea lang to. Tapos tinry ko. So ayun, naging successful naman siya. susunod sa Pera Paraan. 150 pesos lang at makakarating ka na ng Italy. Dingo! Saya-saya dito. Bawat sulok niya, para kang nasa Europe. Talagang maganda yung mga spots. Abangan mamaya! Matakam at mabusog sa mga Indonesian dishes na ito. Si Claire Castro, rarampa sa Laguna. Mag-picture na tayo for Instagram! Woo! Let's do this! Walang kapitbahay na nagmamasid. Morning, ma'am. Congrats po. Galing Europe. Boy! Galing Europe! Maring Susa. Ay! Kay Maring Tessa naman galing! Ano ba to? Galing na naman kay Maring Tess. Ano na naman kaya yung hanash nito? Ano naman kaya yung chismis? Wala na nga sa Pinas. Hanggang Europe, dala pa. Hanggang Europe, dala. Ano ang latest? Manahimik na lang. Ano kaya chismis nito, okay? Ito. Uy! Kumusta ka na dyan? Ika-6 na araw na ng bakasyon ko dito sa Europe. Napakaganda ng Eiffel Tower sa Paris at ng mga buildings sa Italy.
Sana sa susunod ay kasama na kitang magbakasyon dito. Nagmamahal. Ang iyong kumare, Maring Tess. France, France. Friendships remain and never can end. Italy, Italy. I trust and love you. PS, Maring Susan, kinapos na ako ng pambayad sa tiket pabalik ng Pilipinas. Baka pwede muna akong makautang. Bikini man. Hindi nga ba sinasabi ko eh? Yung PS na yan! Yan! Yung PS! Yan talaga! Yan talaga! Luibad ang aming team, hindi sa Europe, kundi sa Tarlac at Pampanga. Kaya, tara na! Tatlong oras lang mula Maynila, mararating nyo na ang Rome, Italy, Bamban Tarlac pala. Welcome sa Gosen Resort and Hotel. Ang estilo ng mga monumento at arkitektura sa Italia, kitang-kita sa mga gusali at disenyo sa resort na ito. So yung owner kasi nitong lugar, ng Gosen, isa siyang malaking fan ng Roman architecture. So naganap talaga siya ng ways para ma-incorporate yung architecture nila dito sa Pilipinas. 2015 nagsimulang magbukas ang resort na ito. Ang kakaibang arkitektura ng resort talaga namang patok sa mga turista. Okay na okay. Ang saya-saya dito. So, bawat sulok niya, para kang nasa Europe. Talagang maganda yung mga spot. Pang-post sa Facebook o Instagram, ang bawat sulok ng resort na ito, picture-worthy talaga. Sa halagang 150 pesos na entrance fee, pwede nyo nang malibot ang buong resort. 250 pesos naman ang entrance fee para sa mga gustong mag-swimming. Para sa mga gustong mag-overnight stay, 3,500 hanggang 10,000 pesos naman ang bayad sa kanilang mga kwarto. Meron din tayo dyan every weekends, meron tayong live band dyan. Tapos okay na din yung sa overnight stays natin for kung may mga events like weddings. Busog na ba ang inyong mga mata? Lalapang naman tayo mga mamshi! Ang Cafe Roma na nasa loob ng resort, naghahain ng mga foreign dish na may Pinoy twist. Isa sa mga bestseller nila ang barbecue baby back ribs. Binabalik-balikan daw ito dahil sa malambot na karne at matamis-tamis na lasa nito na talaga namang patok sa panlasang Pinoy. Ito po ang ating baby back ribs na pork. Ito po ay minarinade ng overnight. Ihanda na rin ang beef stock, pamintang durog, barbecue sauce, sweet chili sauce, asukal na pula, harina at tubig. Pakuluan ang ribs ng 2 oras para lumambot. Kapag malambot na ang ribs, ay iihawin naman ito para magkaroon ng smoky flavor at grill marks. Pag meron na pong grilled marks, okay na po to. Tapos, lalagyan na lang po natin ng sauce. Para sa sarsa, sa isang kawali ay ilagay ang pinagpakuluan ng ribs. Isunod ang paminta, barbecue sauce, sweet chili sauce at asukal na pula. Para lumapot ang sarsa, paghuluin ng tubig at harina. Ilagay ito sa nilulutong sarsa. Kapag malapot na ay pwede na itong ibuhos sa ribs na niluto kanina. Ito na po ang ating baby back ribs ng Cafe Roma. Sa halagang 350 pesos, ay matitikman nyo na ang binabalik-balikang pagkain na ito sa Cafe Roma. 70 feet na replika ng Eiffel Tower naman ang atraksyon sa restaurant na ito. Ang mga pagkain hihahain sa cafe na ito, pang-international din with the Filipino twist, katulad na lang ng kanilang sisig pizza. Abangan mamaya! Matakamat mabusog sa mga Indonesian dishes na ito. Si Claire Castro, rarampa sa Laguna. Mag-picture na tayo for Instagram. Woo! Let's do this! Bukas araw-araw ang Goshen Resort and Hotel para sa mga gustong bumisita. Maaari rin sila makontak sa kanilang Facebook page. Mula Tarlac, lilipad naman tayo papuntang Paris, France. Clark, Pampanga pala.
70 feet na replika ng Eiffel Tower naman ang atraksyon sa restaurant na ito. Pati ang ayos sa loob ng restaurant, tila nasa City of Love Paris ka talaga. The business started noong 2016 po sa idea ni Chef Miguel, ang owner and executive chef po namin. Since yung City of Paris, classic siyang nakikita, parang old school yung datingan niya. So gusto niyang dalhin yung concept na yon sa isang cafe. Gusto naming iparamdam sa mga guests namin, kapag kumain sila dito, gusto naming iparamdam yung love and warmth. Actually, Kapampangan hospitality. Ang mga pagkain hihahain sa cafe na ito, pang-international din with the Filipino twist. Katulad na lang ng kanilang sisig pizza. Ipapakita ni Chef Roel kung paano nila hinahanda ang sisig pizza. Ang mga sangkap, pizza dough, pizza sauce, sisig, cheddar cheese, mozzarella cheese, onion rings, black olives, at harina para sa dusting ng dough. Okay na ang ating dough. Kailangan mo natin siyang rest ng 10 to 15 minutes. So pag na-rest na natin ng 10 to 15 minutes, pwede na natin assemblein yung pizza. Sa pizza dough, ilagay ang pizza sauce at cheddar cheese. Siyempre, nariyan dapat ang bida na sisig. Para mas bongga, lalagyan din ng onion rings, mozzarella cheese at black olives. Pagkatapos ay pwede na itong ilagay sa oven na may init na 250 degrees Celsius sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. So pagkatapos po ng 15 minutes, ito na po ang ating sisig pizza. Masarap siya. Bali yung twist ng sisig at saka ng cheese, nag-blend siya, then kaya masarap siya. Malaki rin daw ang naging epekto ng pandemya sa cafe. Sa ngayon, unti-unti na raw silang bumabangon. Payo nila sa mga gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. Patience is a virtue, ika nga nila. Patience, unang-una, yan, sa return of investment, kailangan mong maging patient yan. Ang mga pasyalan at kainang ito mukhang dayuhan man ng tema, talaga namang Pinoy na Pinoy rin ang ibinibida. Ang dedikasyon sa trabaho ng mga taong nasa likod ng mga negosyong ito, talaga namang pusong Pinoy. Ay, excited! Ay, sa wakas! Makaka-travel na ulit! Ay, naku, sa wakas! Paring Susan, sure ka na ba dyan? Paano na ang mga pananim sa farm? Ang mga limisin doon? Paano na? Baka dumami ang mga bulok na dahon. Ang mga dapat anihin, sino ang ani? Hala! Ano, Mare? Paano? Sagot! Oo na! Oo na nga! Ano ba yan? Rampa na nga eh. Naging bato pa. Sa farm na lang ako pupunta. Nako, Mami Sue, hindi mo na kailangan lumayo pa dahil meron akong alam na lugar kung saan pwedeng mag-feeling out of the country ka. Aba! Saan naman yan, Aber? Dito sa Bali, Indonesia! Laguna. Let's go, guys! Let's explore! Wow! Meron palang ganyan? This is made of natural materials po, no? Mga bamboo ito. So, environmentally friendly. Ano daw? Malamig, mahangin po dito. Mag-picture na tayo for Instagram! Woo! Ready na, kuya. Let's do this! Hala, sige, aura! Ay, ang bongga nga ha. Hindi ka naman masyadong sanay sa mga paposing, ha? Subukan naman natin mag-swing with this amazing view. Tara, guys. Safety first, syempre. I-hook muna natin ito. Medyo kinakabahan ako kasi yung view po medyo...
May bangin vibes. Ganito po ba? Love together, hope together! Woo! Uy, may note. Huwag mo akong masyadong itulak kung ayaw mong mahulog ako sa iba. Take note, guys. Sa 50 pesos na entrance fee, pwede nyo na raw ma-enjoy ang kanilang mga facilities. Pero kung kayo'y taga rito sa Liliw, 30 pesos lang ang entrance fee. Ito rin ang presyo para sa mga senior at bata. Aba, pwede na! Isa sa mga pwedeng maranasan dito ay ang kanilang spider web kung saan pwede kayong mag-relax mga mamshi. Mary's Farm, ang nature tourism park, developed into something that will adhere to nature. Wow! Ito naman yung accommodation po nila. This is what you call glamping. Camping, pero glam. Ang kanilang accommodation nasa 1,500 to 2,000 pesos para sa overnight stay ng 2 tao. Depende rin ito sa pipiliin yung room or tent. With free breakfast naman na yan. At speaking of breakfast, Nako guys, gutom na ako. Ngayon naman, titikman natin ang tapsilog dito. Sino ba namang hindi gaganahan kung ganyan yung view mo? wow, emote while eating. Bakit naman hindi? Taong 2018 lang nang maisipan ng mag-asawang Victor at Amanda na ayusin ang lupain nilang ito sa Liliw, Laguna. Nasa initial na 1 million daw ang naging panimula nila dito para unti-unti itong maayos. Kinuha nila ito mula sa pinapadalang pera ni Mang Victor nung siya'y OFW pa. Pero na magkapandemya, pansamantala rin natigil ang pagpapasok nila dito ng mga bisita. At nito nga lang nagluwag na ulit, saka lang daw nila ulit ito binuksan sa publiko kasabay ng tuloy-tuloy na pagpapaganda nito. Sa ngayon, kumikita na raw sila ng 3,000 to 5,000 pesos pag weekday at 30 to 35,000 pesos kapag weekend. Hindi na masama. Kung Bali, Indonesia inspired lang naman ang usapan, hindi naman daw magpapahuli ang Resto Events Place na ito. Ang Wagamama Cafe po, ito ay cafe-restaurant na naging events place. Ginawa inspirasyon ni Jari ang mga napuntahan niyang lugar para sa Resto Events Place niya. Kaya naman ang design ng kanyang events place malapit sa puso niya. 2019, I went to Bali with my sister. Nagandahan po ako sa place. So, yung kalahati po ng shop, ng resto, ginawa naming Bali-inspired. Ngayon po ay magluluto tayo ng nasi goreng. Ang nasi goreng ay isa sa pinaka-sikat na dishes sa Indonesia. Ito po ang ingredients: cooking oil, garlic, onion, chili pepper, shrimp paste, and yung marinated na chicken breast fillet. Nakamarinate po siya sa sweet soy sauce, and yung rice natin na malamig. Bakit po malamig? Kasi po kailangan matigas yung kanin pag niluluto. Mainit na po yung oil. Ilagay na po natin ang garlic, onion, red chilies, at yung marinated na chicken fillet. Slice lang po ang ating chicken. Mix until na yung onions ay maging brown. And maging maputi yung chicken. Lagay na natin ang ating shrimp paste. So, ang kanin po na ating gagamitin ay nilagay namin sa freezer for 2 hours. At ilalagay na natin ang sweet soy sauce. Haluin na natin maigi hanggang matuyo siya. Parang fried rice yung consistency niya. Yan! Luto na po ang ating nasi goreng. Ingredients na ginamit natin dito ay worth 50 pesos. Kung magnanegosyo po kayo, pwede nyo ito ibenta ng 150. Chicken satay na isa ring napakasikat na dish sa Indonesia. Puhunan dito ay 65 pesos. Pwede nyo ito ibenta ng 180 pesos. Dahil feeling nasa Indonesia pa tayo, we're gonna try some of the famous Indonesian food. So, dahil Pinoy na Pinoy po tayo, gagawin natin ulam ito. Ang sarap po nung peanut sauce, parang kare-kare. Ang sarap po. Tsaka, hindi po siya parang Pinoy barbecue. Hindi ko po ma-describe, pero parang may mga spice po akong nalalasahan.
Tikman naman natin itong nasi goreng. Kakaiba yung texture niya, no? Parang similar po siya sa tama ba? Bagoong rice. Bet na bet. We specialize on fraps, coffee, spaghetti, creamy carbonara. And for the events, marami po kasi kaming food choices. At dahil nakapunta na rin siya sa Korea, naisipan na rin niya magdagdag ng Sangyup resto rito. At ang kainang ito, hindi na lang isa kundi 3 na ngayon. Sinimulan daw niya ito sa halagang 1 to 1.5 million pesos. Sa ngayon, kaya daw nilang kumita ng 40,000 pesos a day on weekdays at 70,000 pesos a day naman tuwing weekend. Bongga! Overall po, ang sarap po ng food dito. Hindi nyo na po kailangan maglayo pa dahil international experience nandito sa Laguna. Nako, Mommy Sue, ang sarap po pala dito sa Pera Paraan. Paki-guest po ako ulit. Enjoy ako ngayon. Talaga nga naman sa isang negosyo, dapat maging malikhain ka dahil malay mo, yung imahinasyon mo ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Kaya lagi tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan hanggang sa susunod na Sabado dito sa GMA. Ako po